What's up mga katambay? I'm Joshua. I'm Jeremy. I'm JD. I'm Franzen. I'm Charles. And this is J-Cube FC Tambayan Podcast. Mental health is a wide issue of our society and is often disregarded and not talked about. So today's session, we will be talking about mental health awareness. And so ang lalaroin natin for today ay meron tayo ditong card and then yung card na to ay may different sets of question and each one of us will pick a card and then sasagutin niya yung question na yan. But before we start, I just wanna ask a question to you guys. Kamusta ba kayo? Let's start with Joshua. Ang masasabi ko lang dyan is dismayado ako ngayong araw. Bakit? Wanna know why? Because nag-review kami para sa mga module na pinasa nila. Tapos ang i-exam lang pala namin is in essay form. Essay. Okay. Ikaw naman, Jeremy. Medyo masama nga yung loob ko ngayon kasi, di ba, iisipin, gano'n na nga, nag-review kami. Tapos, may essay. May pendings pa akong kulang. Isipin mo, madami pa tayong gagawin, di ba? Yeah. Okay, si JD. Sa akin naman, masaya ako ngayon and medyo okay na yung mood ko and okay na rin yung mental health ko today kasi bukod sa nagkaayos na kami ng girlfriend ko, unti-unti nang umaayos din yung situation ko sa family ko. And ikaw, Franz. Ako naman, ang masasabi ko is pagod na ako mag-aral pero kinakaya ko pa rin naman kasi wala naman akong choice. So, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Kamusta ka naman, Charles? Ayun, medyo ako, so-so lang. Medyo masaya, medyo hindi masaya. Masaya ako kasi, feeling ko meron pa rin akong karamay na tumuloy sa pag-aaral, ganyan. Meron pa rin akong reason to fight for my academic, ganyan. Pero medyo malungkot din ako kasi syempre may personal problems din ako. Tapos, alam mo yon, sobrang pressured ako academically, lalo pat ang dami nating ginagawa. Ayan. Okay na. Yun na yung kamustahan natin. So, mag-start na tayo sa questions. And ang mauuna ay si Rhea. O ikaw, una. Dalawa kami. Dalawa kayo. Bato topic kami. Isang bagsak lang, isang bagsak lang. Right. 1, 2, 3, go! Una ka. Una ka. Una ka. Una ako. Read that question So, aloud and then sagot. Kailan mo huling naramdaman na sobrang mag-isa ka? How you deal with it? So, grabe, hindi na ako nakantong ng tanong na to. I'm so speechless. Kaya mo yung sagutin. Wanna receive my... Gusto niyo bang damayan ako? Sige na, sa piyo. Bibilas na naramdaman ko na sobrang mag-isa ako is when my girlfriend and I got into a fight. We almost break up. Ang tindi ng pag-aaway namin, kumbaga umabot ng ilang araw. Tapos, ayun, and then sumabay pa dun yung busy schedule namin. Then, yung school works, yan. Minsan, dito pa, pagiging busy pa sa bahay. So how did you overcome it? Paano kayo nagkabati ng girlfriend mo? And then, paano yung naka-apekto sa mental health? Naka-apekto siya sa mental health kasi yung epekto ng love sa isang tao. Lalo na kung yung kumbaga yung nag-iisang alam mo na makakaramay sa iyo, yun pa yung mismong naging hindi naman kaaway. Kumbaga hindi kayo nagkakain. So ang ginawa ko doon is pinipilit ko naman na kuhain yung loob niya. Kumbaga umabot yun ng ilang araw kahit pa busy as kanila. In the midst of that, kinaya naman natin. Kumbaga nakuha ko naman yung loob niya. So, follow-up question ko sa'yo. Sa nangyari sa'yo, anong maipapayo mo sa ibang tao na merong similar situation sa'yo? Like, nangyari din sa kanila yon and currently na-experience din nila ngayon. Anong maipapayo mo sa kanila? May na-realize din kasi ako sa situation na yun. So, ang may papayo ko lang is hanggat alam nyo na may chance, wag na wag nyong i-give up yung chance na kasi feeling nyo na wala na talagang chance, ganun.
Kumbaga, feel nyo na wala na talaga kayong magagawa. Kung feel nyo na ikaw na lang yung ikaw na lang yung lumalaban para sa inyo. Isipin mo na nature niya na magtago ng kanyang emotion. Hindi siya nag-open. So, isipin nyo na kumbaga gaslighting nyo lang yung sarili. Grabe nga yun. Pwede naman. May chance pa na ganun yung iniisip niya. Kumbaga, let's be positive. Ganun. Kumbaga, i-counter na lang natin yung positive. So parang ngayon lang to. Dilipas Ayun niya. lang. Yan, tama. Saludo ako sa'yo, pre, kasi di mo agad give up yung bonding at yung na-build nyo na relationship kasi as far as I know, ang tagal nyo na din and masyadong masakit or parang sayang din kung i-give up mo na lang lahat ng mga pinagsamahan nyo and bibitaw ka na lang just because na nag-away kayo, which is for sure, hindi naman unang beses na nag-away kayo. So, every misunderstanding can be fixed and kahit anong argument naman ay maayos. Basta, be patient with each other and wag kang susuko sa partner. Totoo. Okay, guys. Ako, i-follow up ko lang, ilalagdag ko lang sa sinabi mo na wala sa choice natin yung give up when it comes to relationship, diba? Whenever there's a time na parang feeling mo kaya mo siyang ayusin, ganyan, then go. Pero, syempre, always prioritize yourself pa rin. Kung paano yung situation ay nakaka-affect sa pag-iisip mo, ganyan. Ayan, maintain your composure, ganyan. Ayan. Ikaw. Yung masasabi ko is, depende pa rin sa situation yan. Kung talagang hindi mo na kayang ipaglaban yung sarili mo, pwede kang mag-give up para sa akin. Kung hindi mo na may paglalaban yung pag-ibig mo, wala rin palang matutunguhan. One-sided lang siya is, pwede ka na mag-give up. Siyempre, tama din naman yung mga sinabi nyo kasi ang pagmamahal ng ibang tao hindi mo magagawa kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, una pa lang, bakit ka magmamahal ng ibang tao, di ba? Yan ang saying natin. So, tara na. Ulit tayo. How can you love others if you can't? How can you love Grabe, others? wala akong nasabi dyan. Di ako makarelate Next question. Pasensya na. Next question. Ayan ako na. Read aloud. Read aloud. Paano mo na nalaman na kailangan mo ng tulong pero natakot kang humingi? Oh. Ah. Take your time. Siguro yung mga times na down ako, then di ko alam kung kanino ako magsasabi. Kasi ako, personally, kinikimkim ko lahat. Bale, kung ano yung nangyari sa akin lang yun. Hindi ko siya ina-open up talaga madalas. Pero, di ko na siya kayang bitbitin. Pumunta ako dun sa friend ko para mag-open up nga ng mga hinanakit ng loob. Para, ayun na. Doon ko lang nalaman na maganda rin pala talaga na humihingi ng tulong paminsan-minsan, di ba? Ayan. Kasi hindi mo naman kailangan lagi magpakatahimik kapag sa problema. Mas lang siya, mas lalong bumigat ng sa loob kapag sa sarili mo lang siya kinikimkim at wala kang ibang ginagawa kundi i-maintain lang yung sakit na yun. So, ang advice ko dyan is huwag kang mapa-overwhelm sa pride mo. Kumbaga, ikaw lang yun. Kalaban mo lang din sarili mo. Kaya, Totoo. Kaya Ikaw, Jeremy, Zen. ano Ikaw, ka Zen. sabi? Actually, medyo kaugali ko kasi si Jeremy is yung sinasarili ko nga yung problema. Pero yung sa part na kapag di ko na talaga kayang isarili, kailangan talaga natin sabihin sa iba kasi baka di talaga natin kayanin. Sa akin naman, naiintindihan ko kayong lahat kasi sa atin, siyempre mga lalaki tayo, society expects us na maging malakas and kayanin lahat. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, kapag alam nyo na nahihirapan na talaga kayo at hindi nyo na kaya, ang paghingi ng tulong sa ibang tao ay hindi nakakabawas ng pagkalalaki at pagkatao natin. Kahit ano pang kasarian mo, mapababae ka man lalaki, kung hihingin ka ng tulong, hindi yun kabawasan sa pagkatao mo at hindi yun kahinaan kasi it takes more courage to ask for help than to keep them sa sarili mo. At saka,
have some self-respect din. Kasi kung hindi mo i-respect yung sarili mo, how can you, take care of yourself and, siguro yun. Ang seryoso! Next. Okay, next question. Ka na. Sige, ikaw na. Ikaw na. Read aloud and then answer. Last question. May oras ba na mas pinili mo manahimik kaysa mag-open up? Bakit? Sobrang daming beses. Ayun, kasi ako so kasi akong tao. Mas pinipili ko minsan na sarilihin yung problema ko. Lalo na kung siya, family problem. Kasi ayoko ipakita sa iba na kung anong problema ng pamilya namin. And sobrang piling tao na yung sinasabi ko naman. Kapag sinabihan ko ito ng problema ko about family, it means sobrang comfortable ako sa kanya. Wait lang, ano ba ito? May oras ba na mas, ayun nga, sasabi ko sobrang dami, diba? Tapos, feeling ko kasi pag nag-open up ako sa iba, ganyan, lalo na sa mga taong hindi ko ganon ka-close, feeling ko i-judge na ako. Kasi yun talaga yung feeling na parang ang problematic mo naman sa buhay. Ayoko sabihin ng gano'n. Ang problematic mo naman, ang vulnerable mo masyado. Naiiyak. Hindi, pero naiintindihan kita. Pero meron ding times na mas magaan magsabi ng mga ganyang bagay sa mga taong hindi mo kilala. Like, sa strangers na nakilala mo lang at sa internet, online, kasi mas maiisip mo na okay lang kahit malaman nila. Hindi naman nila ako kilala personally. And wala silang way para gamitin yun against sa akin. Kasi more often than not, kung sino pa yung mga pinagkakatiwalaan mo at kung sino pa yung mga pinagsasabihan mo ng mga ganyan, is sila pa yung mismo gagamit ng mga weakness mo against sa'yo. So, pero okay din naman na you are vulnerable sa mga taong you know na hindi ka ibebetray kasi it shows na both of you have a strong relationship and trust each other very much. Ika nga nila, pre. True friends stop you in the front. Nasaksak ka paharap. Ayun din, dudugtong ka lang sa sagot ko kanina, di ba? Pag hindi ako nag-open up sa iba, I usually cry it na lang. Tapos, kung hindi ko siya iiyak, isusulat ko siya sa papel, ida-diary ko siya. Kung ano man yung nararamdaman ko, kung ano man yung gusto kong sabihin, kung gusto ko magmura dahil sa nangyayari yung ginagawa ko yung sa papel. And it ease my pain. Yan, ano na talaga siya, more on myself din. Nilalabas ko siya sa sarili ko. Kasi feeling ko ang kalabot ko lang din naman ay yung sarili ko. Yan. So, sa ganyan situation, ano mapapayo mo sa ibang mga tao or sa mga taong kaedad mo lang din or kung sino man, kung kanino man, kung ano mapapayo mo sa kanila na may ganyan din silang situation kagaya mo? Ako, sa kanila, hindi ko naman kasi sila masisisi kung hindi sila mag-open up sa iba kasi nga, feeling nila hindi sila magiging comfortable. So feeling ko, ang magandang gawin dyan is, work on yourself muna. Ganun. Feeling ko, katulad ng ginagawa ko, i-diary nila yung mga nararamdaman nila, ganyan. Tapos, kung gusto nang iyak yun, kung gusto nang sobrang bigat na lang sa loob, iiyak na lang nila kasi feeling ko, pag hindi mo siya iniyak, hindi talaga mapapawas yung pain eh. Tama. Yun talaga yung kasi parang ganito lang yan eh. Like say for example, yung feelings mo is baso, yung emotions mo is tubig. Kung paglalagyan mo ng lalagyan ng lalagyan, tapos di mo babawasan, dadating ang oras, mapupuno at aapaw. Totoo ha. What a metaphor! Di ba ang galing guys? Okay, next question. Okay, That's a last question. Okay. So, to summarize it up, yes, please. Mental health is a very important issue here in our society and dapat natin to pag-usapan at dapat natin to bigyan ng halaga kasi ang mental health ng isang tao ay kasing important lamang din ng ating physical health. Kung hindi mo to pangangalagaan ay hindi ko rin alam. Grabe. So, one way para maging healthy ang mental health mo is siguro, don't be afraid to become vulnerable to others. So, kung ipakita mo sa iba kung ano yung totoo mong nararamdaman, always prioritize your health. Self-love is the ultimate form of love and just always be yourself. Huwag kang magtatry na maging ibang tao kung meron ka namang uniqueness sa sarili mo. Tama. I agree. At saka, the best advice is no advice. Kaya kung ano mang kinakaharap mo sa buhay mo, kung ano mang situation yan, mas mainam na i-figure out mo sa sarili mo yan.
At kung if ever man na kailangan mo ng advice, make sure to seek the proper guidance. So, without further ado, I'm Joshua. I'm Jeremy. I'm JD. I'm Branson. I'm Charles. And once again, this is JCube FC Tambayan Podcast.